Okay, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, at palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para kunin na aking serbisyo kung may pagagawa kayo sa akin, sapagkat ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith dito sa Mayadin Shooting Range ng Kuwait. Ayan, at bago ako bumati sa inyo ay gusto ko lamang bigyan ng pansin ang katanungan ni San Angelo, XON Angelo. Yan, Son Angelo. Ang sabi niya ay tungkol sa 1911, ang sabi niya ay ano ang parts na kalimitang nasisira sa 1911? Ang sabi niya, sir, ano ang kalimitang nasisira na parts ng 1911 at paano maiwasan lalo na sa pag mahilig pumutok? Okay yan, bago natin yan bigyan ng katugunan, ay gusto ko munang batiin ang lahat ng isang mapagpalang araw, lalo tigit ang mga FW sa mampanikay ng mundo. Tayo ay mag-ingat at dalangin ko tayo ay ilayo sa mga aksidente at mga kapahamakan, at ingatan natin ang ating kalusugan sapagkat tayo ay nagtatrabaho sa ibang bansa at may mga pamilyang umaasa sa atin. Mahirap magkasakit, walang mag-aalaga sa atin. Ayan, at pinasalamatan ko ang ating 32,000 na malapit ng maging 32,500 na mga subscriber. Maraming salamat sa patuloy na panonood ninyo aking mga videos, sa magaganda ninyong comment. At gayon na rin sa mga baser na sana pinapanood din ninyo at hindi rin kayo nag-skip ng ads, sapagkat tayo ay isang charity vlogger na hindi natin ginagamit yung ating mga beneficiaries na gawa ng video para kumita sa YouTube. Manapay ginagamit natin yung ating malit na kaalaman na makapagturo sa inyo, at yung kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa ating 6 na mga beneficiaries na mga estudyante, na mga single parent, ang mga magulang. Ayan, at gusto kong pasalamatan yung nagpadala sa ating GCash number ng tulong para sa ating mga estudyante, si Alfredo Isidro, nagpakilalang Ordicify ng Las Piñas, at ganyan din kay Architect Arnel Salvador, na naging kaibigan ko dito sa Kuwait, na nagbigay sa atin ng personal na halaga para sa ating 6 na mga estudyante. Ayan, at yan ay pambili natin ng school supplies sa darating na pasukan, para magkamero sila ng mga bagong sapatos at mga bagong bag. Ayan, maraming salamat sa inyo, at sana tumulong pa kayo. Magpadala kayo sa ating GCash number. Ito yung GCash number ng aking anak na siya kong tresurera, sapagkat maganda ang tumutulong lalo sa mga mahihirap. Okay, ayan, at pupunta na natin yung katanungan ni Son Angelo. Actually, nag-research ako dito sa 1911. Ni-research ko ito At iniisip ko kung ano ba talaga ang kalimitang nasisira dito sa 1911. Kasi nung ni-research ko ito, ang sabi sa research ko ay ito ay iconic. Ito yung sa mga pistol, ito ay iconic na pistol. At ito yung the most respected handgun. Yan ay sabi ng mga dalubasa sa mga pag hindi pa naman ako dalubasa. The most respected handgun. Pag sinabing respected, ay ito yung mga lulo ng mga handgun o ng mga pistol na imbento ni John Moses Browning. Okay, anong year 1900. So ang nakikita ko dito ay talagang napakatibay ng 1911. Inumpisahan ko sa slide. Okay, ang slide sa katagalan ay nagkakamiro ng alog. Yan, nagkakamiro ng alog. Okay, nagkakamiro nito ng alog. Kaya gumawa ko ng videos kung paano ang pagpipiting. At paano natin maiwasan ang pag-alog ng slide. Huwag natin kakalimutan na lagyan ito ng langis, oil ang railing. Okay, dahil kada putok ito ay nag-aatras sa abante ng malakas. Okay, kung wala itong langis ay magkakamiro ng friction. At yun ang pag-uumpisahan ng pagkalog nito. Okay, at
ang the best na ano dito, ang nilalagay kong langis dito ay motor oil. Ang motor oil kasi ay ginagamit sa makina, na ang makina ay nagre-revolusyon ng 3,000 RPM sa looban ng isang minuto. Ay ginagamit natin ang ating sasakyan ng 5,000 kilometers bago tayo mag-change oil. Ilang milyong RPM ang inabot niyan. So the best para sa akin ang motor oil. Hindi ko ipapatalo yan. So motor oil ang inilalagay ko dito sa ano. At yung mga panglagay ko dito sa mga moving parts na mga pinapatak ko diyan ay nilalahukan ko ng 20% ng 20% ng WD-40. Okay, para hindi naman masyadong malapot yung nasa loob. Pero itong slide, ito ang para maiwasan ninyo ang ano. So ayan ang kalimitan kong reklamo sa natatanggap ko, mga kalug na slide. Ang isa pa ay itong pag-eject. So itong extractor. May mga videos tayo na yung extractor kung paano natin maiingatan. So hindi ko na i-discuss sa inyo dahil ginawan ko na ng videos yan kung paano natin linisin, paano natin maiwasan na masira yung extractor niyan dahil ang nangyayari, maglalagay tayo sa chamber, pagkatapos ay ibabagsak natin yung slide stop, so malakas ang bagsak niyan. Kung may bala do sa chamber niyan, itong kanyang extractor ang tumatama sa puwit ng basyo. So minsan napuputol yan. So yun ang mga dapat nating iwasan. Ang isa pa, pagka tayo ay nag-open, pagka tayo ay nagkasa, tapos ibinalik natin na ganyan, pagkatapos ay kakalabitin natin ng walang bala. So yung hammer niyan at saka yung firing pin, ang firing pin niyan ay walang stopper yan, nasisira niya yung kanyang firing pin spring at minsan napuputol pa rin yung firing pin. Yun ang ano. Kaya ang ginagawa ko diyan, pag ako nag-hammer down, hinahawakan ko itong hammer at saka ako dinadahan-dahan na ganun. Para maiwasan natin na masira yung firing pin at saka yung kanyang hammer. Okay? So kung magda-dry fire naman kayo, itinuro ko na rin yan, maglalagay tayo dito ng upos ng sigarilyo o di kaya ay rubber, o-ring, etc. Kung ano man ang pwede nating ilagay na protection dito, yan, maglalagay tayo dito ng protection dyan para pag kinalabit natin, hindi bakal sa bakal ang magtatama. So yan ang mga dapat nating gagawin. Sa pagda-dry fire yun kung magda-dry fire tayo kasi di natin naman maiwasan. Okay, so may mga videos na tayo dyan. May videos din tayo ng kung anong gagawin naman natin sa mga striker. So, ang gagawin na lamang ninyo, panunuorin na lamang ninyo aking mga videos para maiwasan ninyong masira inyong mga baril. Although may mga buzzer tayo dyan, wag natin pansinin yung mga buzzer. Kasi yung maliit nilang kaalaman, pilit nilang isisiksik. Okay, so yan ang mga isa kong nakikita na madaling masira sa 1911. Yung ibang mga parts niyan, basta tama yung mga paglilinis natin, okay yan. Gawin natin yung tamang paglilinis ng mga sa barrel, yung paglilinis ng barrel, wag natin gamitan ng bore brush, pang brush na steel. Nylon lang ating gamitin. Nasaan yung ating nylon dito? Na panlinis. Yan, nawawala. Yung panlinis natin, wag nating gamitan ito. Nitong mga steel brush sa abor. Nylon brush lang gamitan natin. Para hindi siya kasi ito, asiro to asiro tong mga brush na to Pag yan ay paulit-ulit nating ikiniski sa loob ng barrel, yan ang sisira dyan. At may ginawa ako na videos kung paano natin tatanggalin yung mga flakes na kumapit dyan. May mga tanso tayo na gagawin na ganito para
tanggalan natin yan ng mga flakes na nakakabit dyan. Huwag natin piliting tanggalan ng ganito. So ayan, may mga videos na rin tayo niyan at paano tayo maglilinis niyan. Ayan ang dapat nating gawin sa ating at iwasan natin yung pag naka-slide stop yan, gagamitan natin ng slide stop na bigla nating ibabagsak yan. Malimit tayo diyan. Lalagyan natin ng empty magazine tapos bigla natin ngayon mag-open chamberan tapos bigla natin ibabagsak yan. Mapapansin niyo yung lagapak, pak! Bakal sa bakal ngayon. So ang ginagawa ko diyan dinadahan-dahan ko ng yan. Tinutulungan ko ng kamay. So yung ganyan na mga pag-iingat sa baril para hindi na kahit sa anong baril para hindi na maiwasan natin yung ibinabagsak natin ng walang bala. Bakit kanyo? Bakit pag may bala? Yun nga ang paliwanag ko. Pag may bala yan, yung bala niyan dito, mababawasan yung lakas ng puwersa kasi nga, yung pagkuha nitong bala na to, makakabawas yan. Pag pumuputok yan, tapos itong dulo ng bala, tatama sa ramp. Hindi naman shoot na shoot yan, nakatingala yan eh. Hindi naman yan shoot na shoot dun sa kanyang chamber. Tatama pa sa ramp yan. Pag tumama sa ramp yan, saka pa yan ngayon, papasok doon sa chamber niya. So, mababawas yung lakas ng kanyang, kung ang nakalagay dyan ay 16 pounds o 14 pounds, magiging na lang yan, magiging mga 10 pounds na lang yan, o mga kalahati na lang ang mababawas dun sa bagsak ng slide. Dahil nga may bala na na-break yung lakas niya ng kanyang kasi nabas tayo sa ganyan eh. Bakit daw design niya sa ganyan? Bakit mo ipagbabawal na gamitan ng slide stop pag walang bala? Nakadesign sa ganyan yan. Nakadesign yan sa may bala. Hindi yan nakadesign sa walang bala. O naintindihan ninyo? Nakadesign yung bagsak ng slide sa may bala. Hindi yan naka-design sa walang bala. Kaya pag may bala yan, nabi-break niya yung nabi-break niya yung lakas ng niya, nabi-break ng bala yan. So mga baser, mag-isip-isip kayo. Sorry mag-isip-isip kayo. May nagano sa atin naka-design sa ganyan yan. Bakit may pagbabawal? Hindi mo. Naka-design yan sa may bala. Hindi doon sa walang bala. Iba yung usapan na bigla mong ibabagsak ang slide stop mo ng walang bala. Malakas yun. Solid na solid yun. Walang harang. Kumbaga sa hangin yun walang harang. Kaya yung mga puno, nakakatulong yan pag may bagyo. Di ba? Kaya pag kinalbo ninyo, hindi yung ulo ko, yung mga bundok, pag bumagyo, nagkakamero ng slide. Kasi nga, wala na nakaharang sa gubat. Wala na nakaharang sa mga tubig. Wala na nakaharang sa mga hangin. Yun po ang siyensya. Yung may nagsasalita ako sa pamamagitan ng science. Science po nagsabi niyan, dapat may magbi-break sa puwersa. So, nabi-break yan ng bala pagpasok sa chamber. Yun ang aking kasagutan dyan. So, yung mga baser, manahimik kayo. Manood na lang kayo. At kung ayaw naman ninyo ng aking paliwanag it's up to you. So, yan ang mga nakikita kong iwas sa mga pagsira ng mga baril. So, yun ang mga kadalasang nasisira sa mga baril natin kung hindi tayo magiging maingat. O sana nabigyan ko ng katugunan yung tanong ni San Angelo. Maganda naman tanong yan na kung hindi natin bibigyan ng pansin, makakasira talaga sa ating mga baril. So yun ang pamamaraan para maiwasan natin masira yung mga baril. Kaya nga mayroong pamamaraan tayo ng tamang dry fire, may pamamaraan tayo ng tamang pagbabala, paggamit ng ating mga baril. Pag hindi natin pinag-ingatan ng ating mga gamit, kahit anong gamit yan, inabuso natin, kahit katawan natin, ang abusuhin natin yan. Babagsak at babagsak yan at masisira. Okay, hanggang dyan na lamang. Napapahaba yung aking sermon. Para na ako nagiging pari. Ayan, at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo kahit kaunti. Pandagdag kaalaman yan. At maraming salamat sa magaganda ninyong comment.
Wala tayong sawang tutugon sa inyong mga katanungan. Huwag lamang samat. Okay, ito ang inyong Piniparams Instructor. Muli magpapaalam hanggang sa muli nating videos at sa muli ninyong mga katanungan. Bibigyan natin ng kasagutan sa pamamagitan ng ating malit na kalaman. At ako'y mag-iwan sa inyo ng God bless us all. Thank you very much.